Okay. Pag nakita nyo na, maaari po tayong tumayo at tayo po ay magbasa ng salita ng Diyos. Ezekiel chapter 3, verse number 17 hanggang verse number 19. Okay? Nasa screen po natin. Pwede po natin, sabay-sabay po natin basahin lahat. Ezekiel chapter 3, verse 17 to 19. Okay, basahin po natin. Ready? Read. Son of man, I have made thee a watchman unto the house of Israel. Therefore hear the word at my mouth, and give them warning from me. When I say unto the wicked, thou shalt surely die, and thou givest him not warning, nor speakest to warn the wicked from his wicked way, to save his life, the same wicked man shall die in his iniquity, but his blood will I require at thine hand. Yet if thou warn the wicked, and he turn not from his wickedness, nor from his wicked way, he shall die in his iniquity, but thou hast delivered thy soul. Tayo po ay manalangin. Father, we thank you so much for the reading of your words this morning. I pray, dear Father, na kayo po ang magpala, mag-bless about this sa amin. Dalangin ko po na kayo po ang mangusap na wag sa amin, na wag kaming alis sa lakong ito na hindi po namin taglay ang mga pagpapalang espiritual. Lahat na ito aking dadalangin pinapasalamatan sa madami sa pangalan na Kristo Jesus, sa aming Diyos kabaligtas. Amen. Okay, please be seated. Mamayang hapon ho ay meron po tayong tagapagsalita. Ang tagapagsalita po natin ay si Pastor John Empleo. Okay, Pastor John Empleo. Siya po ay naka-missionary to Vietnam. Siya po ay paalis ng Vietnam, tayo po ay nandun pa sa Kasibulan, kaya first time niyang makarating dito. Okay? So, yun po yan. So, we supported him for how many years until now? Tama ba ako? Sama si Grace. Kasi yung sinusuportahan ng church natin, wala ho tayong tinanggal. Mula nung magsimula tayo mag-support ng missionaries, ang ginawa lang natin, nagdagdag lang tayo. Wala tayong tinanggal po, mga kapatid. Okay? So, yun po yan. So, ang mensahe ngayong umaga is all about the duties, our duties as watchman. Nakalagay po dyan sa verse 17, and sabi po dyan, Son of man, I have made thee a watchman unto the house of Israel. Therefore, hear the word at my mouth, and give them warning from me. Ito pong si Ezekiel ay kinausap ng Diyos. Alam niyo, mga kapatid, lahat naman siguro tayo nakapag-gwardya, no? Alam yung trabaho ng gwardya? To keep the property safety. Halimbawa lang, mayroong aligi doon sa motor mo. Nalala ko si Ode. Inutaas ng si Ode yung sa Karangalan. Dili ka nga ng manok doon. Bisiklita siya, bisiklita. Sabi ko, pag nandoon ka sa palengke, bantayan mo yung bisiklita mo. Kasi maraming dyan, yung mga sniper ba? Sabi niya, opo, pastor. Bili siya ng manok, yung bisiklita nandoon, So, nakaganon siya. Pagbayad niya ng ganon, tinanggap niya yung doon, yung manok, paglingon niya, wala na yung bisiklita. Sabi ko, dapat kasi, inatak mo yung bisiklita palapit. Sabi niya, lupit Alam niyo, maraming mga tao, loko-loko Kagaya ng Bible student natin, tayo sa may Kasibulan. Yung pamasahe niya, 20 na nga lang, niloko pa ng binatilyo. Patingin nga ng pera mo. Kung may pera ka, nilabas din yung pera niya. Paglabas ng 20, ayun, tinakbo na yung pera. Sipin nyo, dami yung mga kalokohan, di ba? Masaklap, hawak-hawak yung cellphone ninyo. Nung kami po ay nagrarally, rally ba? Di, maraming mga pastor, rally kami, ganyan. Hawak kamay. Yung mga cellphone namin nandito. Alam niyo yung snatcher? Lumapit lang. May nagkukuha lang yung mga cellphone. Sipin mo yan. Wala ka man Ano gagawin mo? Lapitan mo? Mahirap na. Baka magkaroon tayo ng tubo sa tagiliran Pastor Jason, yung pastor natin sa Paite, sweldo, di ba? Diyan sa may Hoben. Sweldo. Isipin mo, sweldo mo,
Alam mo, ginawa ng hold upper. Tapos yung sa mga sasakyan, di ba, yung hold up. Hold up ito. Pambihira. Sabi ni Pastor Jason, itong pitaka ko. Pero pwede ba mag-request? Paiwanan nyo, pitaka. Saka iwanan nyo mga may mga cards, iwanan nyo. At pwede ba, bigyan nyo ako ng 200 pamasahe ko kasi wala na pamasahe. Okay Nilagyan nga. Sir, dito pitaka mo, may 200 dyan. Ayos. Napapakiusapan din pala yung mga yon. Pero matindi, yung hold up bus sa Mindanao. Yung pastor galing ng Butuan, papunta ng Surigao. Hinold up doon sa bandang Kitsaraw. Hold up! Baba lahat! Baba lahat. Yung pastor nakaganito, nakaniktay pa. Speaker siya. Ano sabi ng pastor? Brad, sino ba yung leader ninyo? Bakit to, sir? Pakisabi naman, pastor po ako. Kinakailangan pumunta ng Malimuno, wala na akong pamasahe pagdating ng Surigao. Pakisabi mo sa kanya, please lang bigyan ako ng tirhan ako ng pera. Kinausap yung leader. Binigyan. Pastor, sabi ng boss namin, ito daw, love gift niya sa'yo. Pambihira, yung tawatan marunong mag-love gift ayos yun Mag-iisip ka, baka kako mga baptist din yung mga yon. Marunong na love gift mahirap na. Di ba? Yeah. Ito po yung mga batunan Watchman, a man employed to look after an empty building, especially at night. Or employed to keep watch in a town at night. Noong araw, yung mga tawag doon, kaya meron tayong mga tower. Halimbawa, yung parula, tower yan. Tinitingnan yung mga mangingisda ba? By the way, pag kayo nag-swimming, lagi kong payo sa inyo, pag nag-swimming kayo, tingnan nyo yung mga bata. Nalala nyo ba, nabaptist tayo dyan sa may Anguno ba yung binangunan, writers? Sabi ko meron ko sinabihan, huwag pumikit lahat. Si Charles, nalunod na yun Sabi ko, bakit tumahimik yung tubig? Minulat ko yung ko habang nagpipray. Naku, yung bata, si Charles, nandoon na sa ilalim mo. Sipin mo yan. Kaya kayo pag prayer, lalo na nag-sulwining kayo, kagaya yung sinulwiningan ko, taxi driver. Sabi ko, dahil sumantanggapin ng Panginoon, opo. Sabi ko, mag-pray tayo. Abay, pumikit ang mata Sabi ko, hindi po tayo langit ang diretsyo natin, dalawa niyan. Di ba? Pwede, sipin mo, Panginoon, tinatanggap ko buhay, tumatakbo, pambihira ka. Hindi ganoon. Okay? Ito mga kapatid. Itong si Ezekiel, tingnan nyo pasadahan muna natin, verse 1. Pag verse 1. Moreover, he said unto me, ang Panginoon sabi kay Ezekiel, Son of man, if that thou findest, eat this roll. Isipin mo, sabi ng Diyos, kainin mo. Nung araw, roll po ang tawag ng Biblia. Ito ngayon, maganda na yung Biblia. Halimbawa lang sabihin sa'yo ng Diyos, Princess, kainin mo to. Ayoko niyan, Panginoon. Ito. Anong gusto mong kainin? Ito or ito? Ikaw ba ito? Anong gusto mong kainin? Yung mas mahit. Leader to, brother. Leader to. Bagay, leader din to Sipin mo yan. Sabi ng Diyos, di ba? If that thou findest and eat this roll. Nung araw ang Biblia ay rolyo. Eat this roll. And go, speak unto the house of the children of Israel. Pagkatapos sa verse number 3. Verse number 2. Verse number 2, kapatid. Walang nagawa si Ezekiel. Sabi ni Ezekiel, so I opened my mouth and caused me to eat the roll. Binuksan ko yung bibig ko, kinain. Ano ka, anay? Pakainin mo to, anay ba tayo? May nagtanong sa akin na bata, Pastor, pwede bang kainin yung Biblia? Sige nga, kung kayo nagtuturo ng mga bata, pwede bang kainin ng Biblia?
Ang Biblia po ay pagkain po natin araw-araw. Amen? Pero hindi ibig sabihin, kainin mo to. Ang Matthew chapter 4, verse number 4, ano sabi? Pag-iano mo na. Matthew chapter 4, verse number 4. Sabi diyan, but he answered and said, it is written, man shall not live by bread alone, but by every word that proceedeth out of the mouth of God. Ang salita ng Diyos ay pagkain po natin, mga kapatid, pero hindi ibig sabihin na itong Biblia na ito, tuwing umaga pag nagkape ka, abay pupunuitin mo yung isang piraso at kakainin mo. Hindi po yan. Nung araw po, yung Gideons, ikaw, brother Ray, namimigay pa kayo ng Gideons Bible, yung packet? Packet Bible namimigay pa kayo? Hindi na? Sila Edgar yata, ano gano'n, nung araw? Kasi mga negosyante, ganyan, may mga, ano yan, may mga Gideons yan. Doon sa Santa Cruz, Laguna, meron na kulong doon. Nawalbo doon sa loob. Namigay ako doon ng Bible, New Testament. Habang tumatagal, umiiksi yung numinipis yung Bible. Sabi ko, Brad, bakit numinipis? Sabi nung isa, Pastor, kasi po, nililikitan nila ng marijuana. Pambihira. Kaya pala malaki ang tama nyo, ha? Sipin nyo, sa ganda ng papel na, ginagawang tabako. Hindi po, mga kapatid. Ang salita ng Diyos ay galang po natin. Amen? Huwag yung gawing Kita mo yung mga tao na iba, hindi niwala sa Diyos. Pag walang panggatong, ito yung pinupunit, sinisindihan. Okay lang siguro yung trucks na sira na. Pero ito, pag Biblia, kahit sira na yan, huwag mo na masindihan. Hindi nyo ba alam yung flag natin, pag punit-punit yan, hindi po yan sinusunog. At hindi po yan tinatapon sa basurahan. Never po. Yung flag pa lang yan ng Pilipinas. How much more, hindi naman sila sambayan, itong salita nito ay ginagalang natin, salita ng Diyos, igalang din natin ng maayos. Kung i-dispose natin yan, i-dispose ng maayos. Okay? Pero wag yung gamiting panggatong. Ito na ngayon. Ano nangyari dyan? Balikan natin yung Ezekiel. Ezekiel, chapter 3. Pagdating sa verse number 3, and he said unto me, Son of man, cause thy belly to eat and fill thy bowels with this roll that I give thee. Then did I eat it, and it was in my mouth as honey for sweetness. Isipin mo, noong panahon ni Ezekiel, di naman ibig sabihin literal na kinain ito na, di ba? Ito mga kapatid, ibig sabihin, ang salita ng Diyos pag pinakinggan natin, ang salita ng Diyos pag pinag-alaran natin, ang salita ng Diyos pag binagbulay-bulayan natin, napakaganda po yan sa buhay po natin. Okay? Napakaganda. Ang salita ng Diyos, masakit pag yan tayo po'y na-rebuke. Ang salita ng Diyos, ayan po'y maganda. Pag tayo po, ay ano po yan, nagpapalago po sa atin yan. Nagpapatibay po sa ating pananampalataya. Okay? So ito po mga kapatid, sa panahon natin ngayon, pagdating dito sa verse number 17, sabi po ng Diyos kay Ezekiel, Son of man, I have made thee a watchman unto the house of Israel. Sa panahon natin ngayon, okay, tayo po ay mga watchman. Binabantayan po natin na yung mahal natin sa buhay, yung mga anak natin, binabantayan natin kung yung ba'y nag-aaral yan. Binabantayan natin kung ano maging future ng anak po natin. Hindi lang mga anak natin, kundi mahal natin sa buhay, mga kaibigan natin, lalo na nung tayo po'y tumanggap sa Panginoon. Kung yung mga kapatid, binabantayan natin yan. Sa isang negosyante, babantayan mo ang iyong negosyo. Sa isang nagtatrabaho, bantayan mo ang trabaho mo. Bakit? Pag hindi mo bantayan, maraming sulsol dyan. Maraming mga magagaling dyan. Pag hindi ka marunong lumaro at makisama doon sa opisina mo, pagkakaisahan ka. Pagdating ng araw, wala ka. Sa sales, di ba?
Kita mo, sa mga sales, ang dami mga freebies dyan. Ang daming freebies dyan. Oh, kunin nyo na po to, di ba? Isipin nyo, punta ka lang sa mall, pagdaan mo sa mall, sir, bunot po kayo. Pambihira, no? Yung first time ko sa Santa Lucia, bunot din ako. Ay, sir, nananalo po kayo, pambihira. Nanalo po kayo ng, diba? Electric chair. Electric chair, di ba? Pambihira, yung massage, di ba? Yan, sir, 50 mil na lang po yan at meron pang freebies, flat screen, pambihira, at meron pang water, ano, di ba? At meron pang induction cooker, pambihira, may thermos pa, ang daming freebies eh. Napapaloko ba ako? Sabi ko, kulang yung freebies eh. Pwede bang ikaw din freebies? Ikaw na, pag usapan eh, tapos na. Oh. So, ibig sabihin dito, mabutin, mag-ingat po tayo. Bilang mga Kristiyano, number 1, our duty as watchman, tell people about the love of God. Yun po. Ito po yung sabi ng banal na kasulatan, Romans chapter 5, verse number 6 to 8. Ang sabi po dyan, for when we were yet without strength, and in due time, Christ died for the ungodly, for scarcely for a righteous man will one die. Yet, peradventure, for a good man, some would even dare to die. But God commended His love toward us, in that while we were yet sinners, kung tayo makasalanan pa, our Lord Jesus Christ died for us. Namatay po, mga buded. Ngayon, sa mundo, religious system of the world, ito po yan, nangunguna Christianity, Islam, Hinduism, naririnig niyo yan, di ba? Buddhism, Judaism, Baha'i faith, Ikankar, ngayon nyo na narinig yan? Ikankar? O, Ikankar, Sikhism, Jainism, Wicca, pambihira, no? Unitarian, Universalism, Shinto. Pag may problema ka, Shinto ka. Taoism, Dilema, Tenrikyu, and Suar-Therism. Napakarami po, mga kapatid. Sa buong mundo, ang estimate po ng mga religious sector, there are an estimated 10,000 distinct religions worldwide. 10,000. Sipin nyo yan, napakaraming relihiyon. Sa Pilipinas, punta ka lang doon sa Dinagat Island, may sarili relihiyon doon. Anong relihiyon doon? Si Robin Cleo. Diyos yun. Hindi nga nililibing eh. Diyos yun. Meron silang aklat ng karunungan. Yung aklat ng karunungan nila, late lang noon eh. Oh, pag may sakit ka, pupunitin lang yun, lalagyan ng sulat-sulat ng ganyan, susunugin. Susunugin, di ba? Tagasunog noon, yung abo. Aba, iniinom ni Mother yun. Gamot. Bihira. Lalagyan lang ng langis. Inom. Sabi ko, anong kalukuhan yan? Oh. Naniniwala mga tao dyan. Pumutsurigaw pa lang yan. Tumakbo kanya ng Cagayan de Oro, mayroong sariling Diyos dyan. Oh. Lalo na pag bumakit ka ng Davao, aba, nandoon ang tagapagligtas nila. Sipin mo yan. Pag hindi mo tinanggap yung kumag na yun, eh. Oh. Yun po yan. Maraming tao nagpapanggap ng Diyos. Oh. So ito po, mga kapatid. Every religion offers salvation. Meron silang tagapagligtas. Doon sa parte ng Davao, kinakailangan tanggapin mo siya para maligtas ka. Hindi po yan ang totoo, mga kapatid. Pag pumunta ka sa ibang relihiyon, meron silang tagapagligtas. Kinakailangan sasabihin nila, gumawa ka ng mabuti, dahil paggawa mo ng mabuti, yun ang maghahatid sa'yo doon sa langit. Hindi po, mga kapatid, sa kamamagitan ng kabutihan. Marami ng kabutihan ang ginawa ng Diyos, ang tao, pero ginawa pa rin ng Diyos ang kaligtasan. Bakit? Yung kabutihan natin, walang saysay po yan. Ano pa? Church membership. Para maligtas ka,
magpamimbro ka muna. O, mga maling katuruan yan. Hindi po tinuturo na ang relihiyon, magpamimbro ka, maliligtas ka. Ngunit ito ay naalok ng mga reliyon. O manid ka sa ganitong samahan, maliligtas ka. Hindi po makapagligtas ang relihiyon. Bautismo. Ang sabi naman nila, kinakailangan mabautismuhan ka para maligtas ka. Yung iba naman, kinakailangan pa ng mediatrix. Pag sinabing mediatrix, female mediator, dumaan ka muna kay Mama Mary para makarating ka kay Papa Jesus. Walang pakialam, walang kinalaman. Wala. Okay? Kasi ang namatay doon, ang nagligtas sa atin, ang Panginoong Jesucristo. Yung po yung of the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him. Sa Panginoon lang. Hindi na kay Mama. Walang ganon. Okay? Yun po yan, mga buded. Kaya ang sabi po ng Biblia sa 1 verse 5. Ang sabi po dyan, for there is one sa mundo ay mayroong 2,000 mundo. Itong mundo natin, 2,000 Diyos meron. May Diyos si Islam, may Diyos si Buddha, may Diyos si Afrika. Oh. Hindi nyo ba alam? Sabi kasi na itong mga Pilipino, mga ano to, mahilig manggaya. Sabi ng Pilipino, kita nyo, yung mga Japanese, mayroong Diyos sila. Si Buddha, ang taba-taba, pambihira, no? Pag pumunta ka ng Afrika, mayroon naman silang Diyos doon, si Budo. Payatot, payatot. Doon sila doon, si Shiba. Shiba yung 6 mga nakagano, di ba? 6 na kamay. 3 rito, 3 sa kabila, 6. Kaya sabi ng Pilipino, gagawa tayo ng Diyos natin. Ginawa nila si Rizal na Diyos. Tingnan mo yung mga Rizalista. Oh. Kaya sabi ng Pilipino, matalino daw ang Diyos ng Pilipinas, si Rizal, pambihira. Nakinig ako ng sermon ng mga Rizalista, ang tatalino nila. Ang napakinggan ko, matin ako ng preaching ng pastor ng Rizalista dyan sa Meno Kabading, tinuturo nila na yung espiritu ni Elijah, pambihira, no? Sumalin kay, Elijah Kristo. Pagkatapos, mula sa Panginoon Kristo, nag-resurrect kay Dr. Jose Rizal. Pambihira. Ang lupit, At mula kay Dr. Jose Rizal, sumalin kay Benigno Aquino. Pambihira, may salin-salin. Sabi ko, baka sa sunod, sumalin na sa akin. Sipin mo yan, yung espiritu, palipat-lipat lang. Di po ganon. Lahat ho tayo may kanya-kanyang espiritu. Amen, mga kapatid? Lahat ho tayo may kanya-kanyang kaluluwa. Ang tawag niyan, procreation. Nung ginawa ng Diyos ang tao, yun ang tao. Ang namatay na pong tao sa balat ng lupa ay umabot na ng 40 billion. Patay pa lang yan. Ang buhay ngayon ay 8 billion. Yung buhay ngayon, 8 billion. Pero yung mga namatay na, ayon sa statistics, 40 billion na yun. Yung patay pa lang. Sasabihin nyo, mas marami ang buhay, mas marami patay. Pumunta kayo doon sa sementeryo ng Manila. Diba, pag pumunta tayo sa sementeryo, ano sinasabi natin? Darating ang araw, nandyan din ako. Diba? I am one of them. Maghintay ka lang ng 10 taon, 20 years, you will be part of them. Kaya nga ngayon, uso na yan eh. Bibili ka ng kabaong mo. Oh. See? Kasi, minsan, sinasabihan ko yung mga pastor, yung mga membro, mahal tayo niyan.
pinapaalis tayo, pinabakasyon tayo. Pero pag namatay tayo, kagaya nung nakaraan, namatay yung kabaong eh. Nakuha niyo ba mga kapatid? Namumulima sila, social media. Walang pambiling kabaong. Pagkatapos sabihin ng mga membro, mahal namin yung pastor namin. Pero walang pambili ng kabaong. Kabaong na ako eh. Ha? St. Peter. Kumuha na rin ako ng libingan. Diretso na may libingan. Sa susunod, mag-ipon pa ako ng pera para pang-snack nyo ba? Baka makalimutan nyo. Biro lang yun ha. Pero yung ibig sabihin nito, kapatid, whether we like it or not, we will die. Amen? Mamatay tayo eh. Kaya ngayon pa lang, di ba tingnan nyo, makinig kayo maigi, tayo ng Biblia yan eh. Sabi ni Haring David, Lord, teach us to number our days. Huwag mong sabihin, bukas buhay ka pa. Walang nakakalam yan. Pastor Jason nga, nung last year, February, nandoon pa sa pastor school. Sabi ko, Pastor J, huwag ka ng insurance, huwag ka ng maggamot ka. Malakas pa ako eh. Sabi ko, wala kasing nakakaalam sa lakas natin. February kami nag-usap, February, March, April, May 24, patay, 3 buwan lang. Sick, 50 years old, bata pa sa akin. Kaibigan ni Ramil yun. Kita mo, buhay eh. Dito si Kuro, ang laki-laking mama, di ba? Namatay oh. Inaway nyo naman kasi. Hindi man nyo yan. Sipin nyo, 30 years old, patay. Oh. Nung ako'y naoperahan, anong sabi ng doktor? Sir, hihintayin namin yung kailan ka umutot. Pambihira. Kinakailangan, pautotin ako within 24 hours. Kasi pag hindi ang tao makautot, within 24 hours, malalason ka. Kaya kinakailangan, umutot naman kayo paminsan-minsan. O, diba? Huwag ko kayong mahiya. Kasi ibig sabihin noon, yung kapipigil ninyo, mapupoisin yung tiyan ninyo. Nakuha niyo ba yon? Poison po yan, nalabas po yan. Kaya huwag niyong pilit-pilitin, huwag. Hayaan nyo. Kaso lang, huwag lang dito. Huwag lang sa loob. Ha? Lumabas ka naman. Okay? Yan. Huwag sa loob. There is one mediator between God and man. Man, the man, Jesus Christ. Walang mediatrix po dyan, mga kapatid. Wala. Kung meron magsabi, ako yung tagapamagitan, wala po. Ang Panginoon lang. Ang Panginoon sa Kristo, noong si Adan at saka si Eva, nagkasala sila, napatay, naputol yung relasyon. At walang ibang magdagtong doon. Ang kamay ng Diyos, idugtong niya doon sa kanyang ama. Yun ang gagawa doon. And that is the cross of Calvary. Yun po yan. Okay? Kaya tinawag na religion. Ibig sabihin, to bring back man into relationship again. Okay? Pangalawa, our duties as watchman. Tell them about the punishment to come. Kaya sabi po doon sa panahon po ni Ezekiel, ano sabi diyan ni Ezekiel? Chapter 3, verse number 16, verse 18. When I say unto the wicked, thou shalt surely die, and thou gavest him not a warning. Meron kang kapatid, meron kang nanay, may kapitbahay ka, hindi mo siya sinasabihan, ay, tanggapin mo ang Panginoon. You are not giving him a warning. Na pagdating ng araw, pag siya namatay, sa impyerno pala siya punta, at hindi mo man lang siya niyaya, marami na mga pagkakataon na pwede mo siyang imbitahin sa church, marami na pagkakataon na dana, sana, makakay mo siya. Mga kapatid, pag may mga birthday celebration kayo, gawin niyong meaningful. Nagpapakain ho tayo ng tao. Pwede bang isingit ninyo ng kunting mga 8 minutes? Oh,
Bago tayo magkakain, ha? Oh. Lalo na yung mga dibu-dibu natin, di ba? Pinaghandaan natin yan. Pira ho yan, mga kapatid. After all ng celebration, nakakain lahat, di ba? Masaya ka. Na-enjoy ng tao lahat. For what? Umuwi yung unbeliever na kaibigan mo, unbeliever pa rin siya. Hindi siya nawarningan. Pwede bang bigyan mo lang ng kahit 8 minutes, 5 to 10 minutes, yung preacher o sino mang pastor, makapakinggan man lang nila about John 3:16, mapakinggan man lang nila yung ibig sabihin na mayroong buhay na walang hanggan, mapapakinggan man lang nila na Panginoon pala mahal sila ng Diyos at namatay para sa kanila. Yung konting paalaala, mga kapatid, at least malaala mo, pag nandoon na tayo sa buhay na walang hanggan na sa langit na po tayo, wala po silang naituro sa atin. Because we have done our part. Hindi sabi, Panginoon, Kristiyano pala yan, pambirin tao na yan, wala man na sinasabi sa akin, nandun pa sa lupa, kaibigan ko yan for 40 years, walang sinasabi sa akin. At least, yung birthday ko may preaching, wala, ayaw mo naman niyaya ka na simbahan, ayaw mo rin. Natuwa lang ako kahapon while listening to preaching ni Jonathan Falwell. Isa sa matanda, kaibigan niya. So nagbabtay siya, una muna yung bata, 8 years old. Tapos 12 years old, pagkatapos mga 30 years old. Tapos, kaidaran niya. Sabi niya, let's welcome, ganito, a long time of a friend of mine. Ibig sabihin, sa haba-haba ng panahon na magkaibigan sila, nandoon na, di ba? Yung kaibigan niya, yun na yung nabautismo sa kanya. Kita niyo mga kapatid? What a blessing, di ba? Na ibig sabihin yung kaibigan mo for a long time, kailang taon man kayo, nagkita na kayo sa loob ng simbahan, magkasama na kayo ng Diyos na pinaglilingkuran. It's a blessing. Okay? Yun po yung ating trabaho as watchman, mga kapatid. To tell about the punishment to come. Kasi nga po, nung panahon po ng ni Noah, kaya tinawag si Noah, the preacher of righteousness. For 120 years, nangangaral si Noah habang siya po nagkakarpintero doon, nagkukumpuni ng malaking barko. Hindi mo na sabihin na bangka yun. Dami-daming sakay. For 120 years na kinonstruct ni Noah yun, 120 years siyang nangaral, walang naniniwala sa kanya. Kapatid niya hindi niwala sa kanya, pamangkin niya hindi niniwala sa kanya, yung kapitbahay niya hindi niniwala sa kanya, lahat ng mga kakilala niya hindi naniwala sa kanya. Wala akong problema doon, mga kapatid. Basta nabigyan niyo sila ng warning. Amen, mga kapatid? Niyaya kita Kasi pagdating ng araw, pagdating sa Great White Throne Judgment, magkita-kita tayo. Kaya dito, mga kapatid, trabaho po natin. Sabi po dyan, verse number 8, receive not a warning, nor speakest to warn the wicked from his wicked way, to see this light, the same wicked man shall die in his iniquity. Pero pag wala tayong ginagawa, his blood will I require at thine hand. Nasa iyo sisi. Kaibigan ko dito, Chief of Police. Kainta. Anong ginawa niya? Meron ba yung malapit ng Makalaya, anong tawag doon? Parol na, di ba? Buwan na lang, makalabas na. Pumunta ko doon ng Bible study, siya yung nandoon. Akala mo trabahante. Kasi buwan na lang, release na Trabahante. Ano siya? Siya yung magsasalubong doon. Pastor, gusto mo ng kape? Sige. Tubig na lang, ganyan, Siya yung inuutosan. One day, birthday ng anak niya. Nagpaalam. Sir, birthday ng anak ko Pwede ba akong pumunta sa bahay? Siyempre, palaya na, di ba? Okay. Hindi man na nag-isip din yung mga pulis doon. Okay. Pumunta sa bahay.
nakita nung kaalitan niya, yung nagkaso sa kanya. Anong ginawa? Nakita sa kalsada, binundol, patay. Sino may kasalanan ngayon? Yung chief of police. Kasalanan ba ng chief of police? Hindi. Kasalanan dapat ng mga tauhan niya. Saan ang sisi? Ang ibig ko sabihin, kaninong sisi? Doon sa hepe. Nakuha niyo ba rin? Oh. Ibig sabihin, kaya sinisi yung hepe, ba't hindi mo tinuruan yung mga tao mo na huwag payagan? Ganon din po sa atin, mga badid. Hindi sisihin ng Diyos yung unbeliever na mister niya, unbeliever na kaibigan niya, ikaw na believer, kasi ikaw yung nakakaintindi. Nakuha niyo, mga badid? Nasa atin eh. Kaya nga tayo niligtas, di ba? At hindi lang yan, yun yung tawag natin, yun yung mandate natin. Kaya maliwanag yan, di ba? Sa Matthew chapter 28, verse 19 to 20, go ye therefore and teach all nations. Ang inutusan po, mga badid, ay ang church tayo. Maliwanag o, humayo kayo. Wala naman sinabi dyan, please go. Wala eh. Please teach. Wala. Utos lahat yan. Masaklap dyan eh. All nations. Buong mundo. Paano ba itong church na ito, yung konti lang natin dito, paano tayo makarating doon sa ibang mundo? Kaya dahil sumusuporta tayo ng mga missionaries natin. Okay? Kasi hindi naman natin kaya pumunta ng Vietnam. Pupunta tayo doon, mag-soul winning. Kapit-bahay nga natin, natin soul winningan, doon pa. Na hindi tayo magkaintindihan doon. Oh. So, mandate po natin yan. That would be our work and that would be our ministry. Anong trabaho natin? To give them warning. Then last, mga badid, tell about life after death. Yun. Yun ang trabaho natin. Na yung buhay natin dito, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80. Yung tatay ko, 84. Buhay pa. May love gift na Diyos sa kanya ng 14 years. Kasi ang buhay ng tao, 70 lang. Eh, ano na siya? Di ba? 84. May love gift na Diyos sa kanya. Natutuwa lang ako doon kina Mrs. Yung mga tiyain niya, 92 years old. 92 ba yung nagsasayaw-sayaw pa doon, mami? 92 years old, nagsayaw-sayaw pa ganun-ganun pa doon. No? Ang pambihira. No? Tapos sabi niya, lula ko yan. Mas parang matanda ka pa doon, Ang gaganda ng mga quotes, ano? Yung pala yung mga tao na mahilig kumain ng mga gulay-gulay lang. Paano naman kasi tayo ngayon? Dahil busy tayo, hindi na tayo, wala na ba tayo, panahon magluto ba? Pag tingin mo, lechon manok, okay na yan. O, di ba? Lagi tayong okay na yan. Pagdating mo, naamoy mo yung barbecue sa tabi-tabi, bili. O. Yan ang problema natin eh. So ito mga batid, tell them about life after death. Tingnan nyo sa Luke chapter 16. Luke 16. Tingnan natin mga batid, Luke 16 chapter 23. Ang sabi po dyan sa verse number 23, and in hell, he lifted up his eyes. Yung taong mayaman, akala niya nung namatay siya, katapusan na. Ang kamatayan, mga batid, is not cessation of life. Hindi ho tayo hayop. We are not animals. Although sa science, tinawag tayong mammals, part tayo sa animal kingdom. At yung mga ninuno naman natin, pag nakasabi nga naman, pag galit sila, di ba? Ano sinasabi pag galit? Hayop ka! Pambihira. Animal ka! Kasama nga tayo sa animal kingdom. Yan, bihira yan. Ba't naman kasi nauso pa yan? Pag nagalit. Sabagay, narinig natin sa mga teacher yan. Kaya yun. Okay? Ito po yan mga buded. Akala nung mayaman, kasi yung verse number 19, there was a certain rich man.
Mayaman siya eh. Pero namatay siya. Pagdating sa verse number 23, and in hell, he lifted up his eyes, being in torments. Isipin nyo, pag ang tao napunta doon sa lawa ng apoy, susunugin siya, torment ang tawag mo dyan. Yung ma-stress ka lang, yung pastor na kaibigan ko, na-stress po siya sa pagpapastor niya, na-stress siya. Anong ginawa niya? Kinuha niya yung kanyang baril. Sipin mo. Ako, may baril ako sa bahay. Kaso lang, tubig ang balay. Water gun. At least, pagka nilaro ko yun, tubig lang. Ayun kasi may bala eh. May bala. Stress siya. Nakalabit niya. Pero intention talaga gusto niyang pakamatay. Sinakausap ko. Hindi lang niya mapurma kung papaano, ano? Pagkalabit niya, gusto sana niya, pag ganon dito, para wasak to. Kaso lang pagsipa ng trigger, dito lumabas, oh. Sa tainga, hindi rito. Sa awa ng Diyos, bingi na siya. Buhay, kaso lang bingi ka. Isa na lang. Masipag na siya pastor ngayon. Lupit, ano? Bira eh. Narinig ng misis niya na pumutok doon sa kwarto. Bang! Oh, buti ka mo, narinig ng misis. Kung inaway ng misis yung buti nga sa'yo. Kaya pag kayo po'y problemado, tingnan nyo ha, pastor yun. Huwag nyo sabihin, exempted kami. Hindi ho. Hindi rin kayo exempted. Na-stress na may motor pa ako. Alam niyo kung saan ako nagpupunta? Diyan sa mga subdivision diyan. Diyan ako umiyak. Ngayon, hindi na ako makalis. Doon na lang ako luluhod at doon ako umiyak. May third floor na. Papakalayo pa ako. Iyak lang din naman ako eh. Ang paborit ko na spot dyan, yung sa may highway. Merong lugawan pa nung araw dyan. Overlooking. Ngayon, meron pa rin. Doon. Dyan ako. Ito mga kapatid, meron tayo. Kaya pag kayo po may problema sa buhay ninyo, huwag kayo mag-isip ng masama. Okay? Kung maghanap kayo ng kaibigan. Isang tao pumunta ng abroad. Kausapin niyo po ako. Mamamatay ako dito, mababaliw ako dito, na-homesick ako dito. Ang oras. Wala naman. Paulit-ulit lang. Ibig sabihin yung pinag-usapan nyo kahapon, yun din yung pag-usapan nyo ngayon, yun din yung pag-usapan nyo sa darating. Sabi ko, tumawag ka pa. Ganon-ganon din naman. Sa sunod, i-record ko na nga to para malaala mo. Oh. Di ba, paulit-ulit lang. Kausapin mo ako, please, kasi mababaliw ako. Mabaliw ka na saan. Di ba? Kasi napoperhisyo ka eh. Pero kailangan po yun na mayroong kausap. Baka makita yung tinulupot niya yung kanyang sarili. Anong ginamit? Yung lang, kortina. Galing, kortina lang, patay siya doon. Baka sabihin nyo, sinabi ni Pastor, may namatay na sa kortina. May namatay na sa duyan. Ngayon naman, gamitin ko yung kumot. Ba? Is not cessation. Okay? So, merong mga wrong views. Ito po yan mga brother sa close. Some have wrong idea
of life after death. Yung iba, ang sabi nila is just like soul sleep. Natutulog lang yung kaluluwa. Na pagdating daw ni Kristo, gigisingin yung kaluluwa mo. Ibig sabihin, kung tama yung doktrina na yan, lahat ng kaluluwa natin ngayon tulog. Yung kaluluwa, yun yung may sakit eh. Kaya pag yung patay, nawala na si kaluluwa at nawala na si espiritu. Sampal-sampalin mo yan. Oh. Kita nyo ha, nung binaaki yung ano ko, di ba? Tapos sabi nung ano, Sir John, Sir, babaakin ko na to ha. Pinipilit niya, kasi merong salamin, pinipilit niya na wag kong tingnan, pinapasara. Kaso lang, tinitingnan ko pa rin sa baba. Di ba? Tinitingnan ko. Gusto makita yung pagkabaak ba? Pagbaak na ganun, parang yelo yan, pag may anesthesia pala. Parang yelo. Wow, sarap ah. Nabuksan eh. Tapos sabi niya, ay, gising ka pala siya. Saka tinakpan eh. Wala na. Oh. Kasi ayaw niya na makita yung sipin mo yan. At least naranasan ko, pagbaak, kita ko yung yes. Sarap na parang yelo, nagkaskasan yelo. Hindi mo naramdaman yung sakit. Kasi parang yelo lang. Nung nawala yung anesthesia, ayun na. Grabe. Ilang stapler yan? 27 ka stapler. Stapler. Pag gumalaw ako, gumagalaw yung stapler. Pag nalamigan yung stapler. Sipin nyo yan. Sabi ko sa doktor, 27, ba't hindi mo ginawang 30 man lang? O, diba? So, hindi ho natutulog yung kaluluwa. Ano pang sabi ng iba? Ang sabi ng iba, loss of salvation. Galing doktrina po yan. Mali. Nawala kaligtasan? Bakit? Kailan tayo ulit tatanggap sa Panginoon? Hindi ho nawawala ang kaligtasan. Ibang denominasyon. Pag nagkasala ka, mawala ang kaligtasan mo. Pag hindi ka na nagsisimba, mawala ang kaligtasan mo. Hindi ho nawawala ang kaligtasan. Pag hindi ka na nagpe-pray, mawala ang kaligtasan mo. Pag hindi ka na nag-church, grabe naman yan. Ang kaligtasan ho, hindi ho yan nawawala. Once na totoo yung pagtanggap natin, tuloy-tuloy po yan mga kapatid. Kaya yan, ang gusto nila, magturo ng ibang gospel. Another gospel ang ituturo nila. Kaso lang, ang ibanghilyo na tinuturo ng Diyos, yung ibanghilyo na tinuturo po ng Biblia. Kaya mga kapatid, dito makinig kayo maigi. Sa panahon ni Ezekiel, binigyan po ng warning. Ginamit si Ezekiel to warn the Israelites people. Yung mga watchman na yan, sila po yung nandoon sa kabundukan. Kaya kung makita niyo yung ano, yung gate ng ano ng Israel, ginaya po yan yung mga gate na yon ng 12 gates sa Israel, yung wall nila, ginaya yan ng China. Kaya merong Great Wall ang China. Ginaya din po yan ng India. Meron din pong Great Wall ang India, 36 kilometer. Pero ang pinakamalaki talaga yung China. Pero bakit ang China, kahit meron na siyang Great Wall para hindi mapasok, bakit sila nakukonquer lagi? Kasi yung mga general, binabayaran. Papasok kami dyan. Ikaw general ka, sinusundin mo, yung hari mo o yung pera? Yung hari na yan, sinisirmunan lang ako eh. Oh. Pero pagdating doon sa klaban, hindi sermon eh. Papasukin mo lang kami. Ito na yung pera na yan. Ito na yung gold mo. Pasok! Pambihira, di ba? Oh. Kaya sila nakukonquer eh. Nakuha niyo ba din? Ganon din sa buhay natin. Kahit sinabing Great Wall of China, natatalo sila dahil nga po, merong weak is link.
Sa buhay natin, we have weakest link. Doon po yan papasok. Kaso lang mabadid, ang duty po natin bilang watchman, ulitin ko, mag-akay ng kaluluwa. Okay lang. Trabaho natin yan hanggang pagdating ng Panginoon. Kasi wala namang ibang inutusan eh. Church ang inutusan. Ibig sabihin, hindi yan trabaho ng pastor. Hindi trabaho yan ng mga preachers natin. Hindi trabaho ng mga Bible students natin yan. Hindi trabaho yan ng mga Sunday school teacher. Trabaho po yan ng lahat ng membro ng church. Mayroong tinatawag na tawag doon, cooperative na trabaho. Hindi po individual na trabaho. Pagdating ng langit ho, magbibigay sulit tayo individually, but magbibigay tayo ng sulit as a family. Ano bang na-accomplish ng pamilyang ito, ng church na ito? Nakuha niyo ba, kapatid? Tingnan niyo, yung mayayamang mga tao, yung mga anak nila, hindi naman lahat gumagaya sa kanilang negosyo. Pero, ang pinupuri, yung buong pamilya. Ganon din. Meron tayong matitibay dito. Meron din tayong mga weakest link dito. Pero ano yung na-accomplish natin as a church? So our duty is as watchmen. For the punishment to come, we are going to tell them that there is life after death. And that is called eternity. As I close, Revelations 20. Ito. Verse 12. Pag-plus nga, kapatid. Basahin natin. Ready, read. And I saw the dead, small, great, and another book was opened, which is the book of life. And the dead were judged out of those things which were written in the books, according to their works. Darating ang panahon, we will stand before the great white throne judgment. Good for us, kasi nandun tayo sa langit. But how about the others? Tumayo po tayo po'y manalangin. Heavenly Father, we thank you so much sa mga palaala po ninyo. Bless your people, O God. Pagpalain niyo po ang mga anak po ninyo. Today, and God speaking to your hearts right now, being a watchman, are you doing your duty? Napakasimple na nga lang ang utos ng Diyos. Magpaalaala sa mga tao na makilala sa Kanya. Yun lang. Yung paglilingkod, Jeven yan. Nandito na nga tayo every Sunday, naglilingkod na tayo eh. Ang tawag nito, part na ng buhay natin to. Hindi na kinakailangan sabihan, linggo. No, automatic yan. Parang Lunes hanggang Biyernes, automatic gigising kasi may trabaho ka. Ganon din po sa atin, lifestyle mo na yan na magtrabaho ka. Lifestyle ng buhay mo yan. Part of our system to give glory and worship the King of Kings and the Lord of Lords. Mga kapatid, if there's something for you, nanghina ka, nais mo na kalakasan, nalaala mo yung mga mahal mo sa buhay, naalaala mo na ikaw pala ay watchman at kinakailangan magbigay ng warning sa mga tao. Please do come. Kneel down and talk to the Lord in prayer right now. Sabihin mo sa Diyos na minsan nawala tayo sa sirkulasyon. We enjoy the comfort. Nasa comfort zone tayo, nakalimutan natin na meron tayong trabaho at yun ang ipinapagawa ng Diyos sa atin. And sometimes, takot na po tayo. So we need the courage from God. Sige po mga kapatid, if there's something for you, maaaring nanghina ka, nais mo na kalakasan, may prayer request ka, please do come and talk to the Lord in prayer right now.
Thank you for your words. Thank you na kami pala ay merong duty bilang mga watchman po ninyo. Sa amin pa samantalang pag-iwaiwala, ingatan niyo po kami, listo pa man na disgrasya, makita niyo po abati sa amin na tapat, patuloy na nilingkod sa inyo hanggang sa kalawang pagbabalik. Mga anak po ninyo na lagi nagbiyahe, ingatan niyo po, may mga karamdaman, pagalingin, walang hanap buhay, bigyan ng hanap buhay. Mga kapatid po namin na engage po sa business, bless them, O Father. Pagpalain niyo po ang negosyo ng mga kapatiran po namin. At dalayan ko rin po na makita niyo ang bata sa amin na kami po, we are going to serve you at tandaan namin that we are watchmen na magbigay ng warning sa ibang mga tao.